Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga may bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon mo pangga magmalig-on ug magmalahotayon. Kaya ang gugma ug himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw ug ako Panimbaya sa kabuntagon. Kasing musiya pasugyon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmata Biglasil sa kabuntagon Unang timbaya kanimo Diyos atong paminawon uban sa awit nga langit nun puno sa lakas nga inspirasyon niilintang na sa ang timbaya sa yun nga himuon sa kapililhon ipakita Diyos nung pahiyom uban sa pulong mahigugmaon panimbaya sa usap-usap panimbaya sa imong pagmata ang bidlisil sa kabuntagon unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag, malipayong Sabado. Good Yes, morning. Good morning. Atay bago karon nga kauban. Good morning, love. Ay, dili lovely. Lovely gihapon. Lovely. Lovely AG. Lovely, but not Welcome to din eh. Panimbaya sa kabuntagon. Alright, thank you so much. Nakulbaan ba agad ko? Na-inspire kita karon kay very young ang atong kauban. Yes. Young, Young, hindi. young in Ano na? age, but not in face. Natay panghinuklog karon G. And I hope nga kita tanan makahinuklog yun ani nga mga lines nga gi-prepare ni Darrell. Darrell, go. Actually, akong gihangyo si Aging nga siya mo basa. Kaya siya may guess. Ato siyang dog-dogon ka. Sige, Jero. Panimbaya para karon nga kabuntagon. Ipakita sa imong kaugalingon ang imong gusto nga kausaban sa kalibutan. Aha. Mark, Sa kung mga da. gusto ka mag-change, kung naka-change, kung gusto i-impose sa
world, Pero ang iyang giingon, panimbaya, karon nga kabuntagon. panginuklog. Panginuklog karon nga kabuntagon. We started within ourselves kung unsa atong Yes. gusto nga change nga makita sa kalibutan. Exactly. Yes, kay usahay man good, gusto ta nga i-change sa uban but sa atong self dili siya makita. Dapat nagreklamo. Nga, Oo. dapat ka siya, mo ang buhaton, very kamis mo, wala ka ni buhatan na. Correct. So ikaw ang Mag-start magpakita. yun, unang-una, self-discipline ang atong impose atong kaugalingon. Exactly. Kay para pod nga makita sa uban nga ikaw mismo nag-una sa gusto nimo i-impose nga mga changes. Okay. Wala na siyang leader ba nga gusto siya nga yung mga members sa'yo moabot. Mm. And yet, Oo. siya dugay. No? So kung gusto ka nga watong sa members, Una nyo ka mabot. And if gusto pod ka i-respeto, unang-una Una nimo ka. mag-respect ka sa imong self. ang kausaban, magsugod yun sa imo. Well, it's a great morning. It is a great morning. Great kayo pod kay natay question for our Bible trivia. Actually, good news mga kapaglaom tong kay niabot na ang atong panimbaya sa Kabuntagon t-shirts with its latest and newest design. Actually, not mapakita nato, no? Dessert. Atong t-shirt, Nawala din yung mapakita t-shirt. nato. I'm sure ang atong mga kabaglaon, willing na kayo sila mutawag karon, gusto na kayo sila mutawag. Anyway, ato sa ipakita para mas mainganyo gin mo mga kapaglaon nga mutawag. Here is our latest design of our t-shirt, black and Yes, yellow. available na siya. Katupong nakadaog nga wala pa nakakuha sa ilang price, pwede na sila muanhi Nay- aron sa pag-claim ni. Nay pangutana ba kung nanawag sila atong nga time nga katong gray pa, pwede ba daw kaning black ilang i-claim? Let us see. Let us Depende see. sa availability. I know mga kabaglaw, you are so excited to want to grab a piece of this. So please now, ready your phones and dial the numbers tungod kay anina ang atong pinakaunang Bible trivia question for today's episode. Ano ko basa, G? Alright. After returning from their exile, what was the name of the city where Joseph, Mary, and Jesus lived? Okay, mga kapaglaom, ato ng... Hindi na siya kagayan ni Oro City? Okay. Dili, Miss Or. mga kapaglaom tawag mo aron kung makadaog mo sa inyo nga sa ato ang mga t-shirt o mga prices. Pwede mo bisita din sa atong Hope Channel sa South Philippine Union Conference dire sa 3rd floor building, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. O kung gusto gyud mo nga makakuha sa atong Bible, sa ato ang panimbaya shirt, pwede mo mutawag sa mga numbers nga naka-flash sa inyo mga screens karon gyud dayon. Well, of course, kung aduna po mo yung mga miyembro or mga kaigalaan, members kami lang kaigalaan abroad, nga nasa abroad, pwede na to sila pwede na to ipatod kanila ang atong live streaming link para po sila makapaminaw sa labas ng mga awit o makapaminaw usab sila makapatalingog sa atong mga hisgutanan unya sa dili madugay. Ug dungan ni ining bagong Sabado, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang makanunayon nga grasya ug mga panalangin sa tibuok semana niini nga kadlaw. Yes, sakto na EJ. O karon nakabuntagon ang muhatag o pagdaig ug haranas kabuntagon karon atong mga bisita ihalad kini sa mga gwapo ang bunga nato nga mga milkuro sa mas amigos. Ilan ang kantahon unya ang haranas kabuntagon. Well, onya uwing sa atong Good Morning Pastor, subli atong makahinabi ang isa sa pinakarespetadong ministro dinhi sa atong iglesia. Ug onya atong hulamon ang iyang kaalam o kahibalo. Onya sa Good Morning Pastor together with Pastor Edwin Gulfan. Pinasahi mga bisita ang atong makauban karon sa Helping Hands. Sila naghahataw og special training alang sa mga gagmayng kabataan hangtod na sa mga dagko. Atong makauban unya ang atong Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association officers. Ug dili lang na para sa panibagong mga tips para atong maatiman ang atong mga kalawasan, unya na sa ato ang Health Bits ni Miss Laila. Ug atong kumustahon si Kiawing unya na sa ato ang Bible Bits. Og mga higala, kuyogi kami unya, ayaw mo hawa diha. Kuyogi kami o luyugi kami ning kabuntagon sa pagpanimbaya diha kaniyo. Dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. There was a man, he called him Jesus, walked the shores of Galilee. He healed the sick and calmed the water, made the blinded eyes to see.
raised the dead and cleansed the lepers, had the power to set them free. But best of all, He went to Calvary, bled and died for you and me. I want to walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Help my neighbor, all in labor. I want my life to spread His word. I want to see, to heal the world. I want to tell the world about His love. Walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. I wish that I could have been with Him when He stepped out on the sea and heard Him say to Simon Peter, come my son and follow me. We'll soon the dark will break around us, and His face we shall behold. Oh, what a time we'll have together, shouting down the streets of gold. I want to walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Help my neighbor, all in labor. I want my life to spread His word. I want to see, I want to shout, to heal the world. I want to tell the world about His love. I want to walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. I want to help my neighbor, all in labor. I want my life to spread His word. I want to see, I want to shout, to heal the world. I want to tell the world about His love. I want to walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. I want to walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Alright, thank you so much BSU Mas Amigos Male Chorus sa inyong time and effort nga inyong gihatag dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. It's our pleasure nga nakaabot mo og nimatag gyud mo og sayo og nibiyahe gyud mo og layo-layo. Kaya sa akong pagkabalo, ang Mas Amigos is a group of people or mga kabatanunan. But sa BSU chapter, kamura gyud ang Mas Amigos or gikan mo sa Mas Amigos member lang, anak? Okay, akong tubago, no? Mga member mi sa Mas Amigos BSU chapter. O daghan pa gyud nga mga member sa BSU. Although kami nga group, gikan gid mi sa Mas Amigos BSU, mo na nga dito na mo nakuha ang among ngalan sa grupo. Alright, and I'm sure kuya nga daghan kayo mga friends, relatives, family, yes, and special someone nga angay ninyo nga i-greet. Pwede nato sila mag-greet karon. Yes, akong i-greet ang akong mga pamilya nga naa sa Mumbatangan Church karon, nag-outing sila, no? O ang ako ang mga parente nga nasa Quezon. O ang among pinalangga nga pastor nga naa karon po sa Mumbatangan Church. O ang akong mga friends and mga kaila, mga higala, mga kauban ako sa trabaho sa Alae National, nilang Ma'am Angelina Taytayan, Ma'am Amor Corbita, o si Ma'am Linda Abiliera. Hello sa inyo tanan diha, o sa naminaw karon nga mga relatives nga ang among sponsor day, no? Nga among i-greet ang among sponsor nga nag-uban kanamo karon. Brother Munjing Opina. All right, and unya ato pang madunggan ang BSU Mas Amigos Male Chorus para sa ilang 2 more songs. Sa laing bahin mga kapaglaon para sa mga positibo o mga pagpalambo sa atong mga kalawasan, ato nang masaksihan karon sa Health Bits. Hello mga kapaglaom. Welcome to Health Bits.
According to the Department of Health, oral disease continues to be a serious health problem in the country. About 87% of Filipinos have tooth decay or dental caries. This disease affects almost every Filipino at one point or another in his or her lifetime. In general, tooth decay does not directly cause disability or death. Nevertheless, this can weaken immune system and serve as an entry point to other more dangerous diseases like arthritis, heart disease, and gastrointestinal disease. Tooth decay may affect nutrition, work performance, social interaction, and even self-esteem. Studies in the Philippines revealed that toothache is a common ailment among children and is the primary cause of absenteeism from school. Shall we allow our children to ruin their success in later life because of tooth decay? Of course, no. Here are some measures to prevent tooth decay. 1. Regular dental checkup. 2. Brush 3 times a day, especially after eating. 3. Rinse mouth after eating or chew sugarless gum 15 to 20 minutes when brushing is not possible. 4. Floss after eating sticky foods. 5. Use fluoridated toothpaste. 6. Snack foods that do not contribute to tooth decay, such as nuts, vegetables, grains, and fruits. 7. Limit foods that contain fermentable carbohydrates like sugary foods and drinks. This is Miss Laila reminding you, a friendly smile makes you happy and good news makes you feel strong. Be healthy. It's a wise choice. We would like to welcome on the show ang presidente sa Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association, Sir Percy Guarin. Good morning, sir. May buntag, Ma'am Charm. Okay, thank you kayo sa inyong pagmataog sa iyo alang sa pag-guest diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Anyway, anad naman ni si Ma'am Silig matag sa iyo. Well, on my right is a very lovely lady. Usa sa mga principal sa Department of Education, specifically on the District 2 of Cagayan de Oro Division. Atong i-welcome ang representative and one of the Board of Trustees sa Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association, Ma'am Almashela Aloro. Good morning, ma'am. Good morning, Charm. Okay, thank you kaayo. Guwapa kay atong guest karon. And on the other side, ang atong usa sa mga teen athlete, si Miss Noreen Baldomar. Good morning, Noreen. Sorry kayo, nakamata ka og sayo ning Kabuntagon. Anyway, mga kapaglaom, sila ang naatasan nga maghimo og training, special ang mga training, alang sa mga kabataang gagmay hangtod na sa dagko. Atong pangutanon si Sir Percy. Sir Percy, asa nagsugod ang iyong passion sa football? Siguro it started with my family, no? I grew up in Dumaguete City. The environment, Dumaguete City really is one of the football cities in the country. My mother an athlete also, not dili lang football, no? He was So family of athlete, yun mo? Family of athletes. Then Dumaguete is puro yun na soccer, ma'am. Like kung isa ka event dito, murag ka Manny Pacquiao bang event, everybody stops. It has become an everybody's event. So every time na national invitational ito, bisag pwede ka driver gani mohunong na mutanaw lang sa field. So gikan pa gyud sa pagkabata nimo na mold na ka sa vision sa usa ka atleta. Yes, ma'am. Kay unsa pud ning Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association? Tell us about its mission and its vision. Unsay sinugdanan ni ining tanan og naa ba ni siya usa ka organisasyon nga naka-umbrella siya nga tuwa sa national level? Yes, ma'am. Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association covers the Cagayan City and, of course, the province of Misamis Oriental. But it is only one of the members under the
Philippine Football Federation, which is also under the International Association, kaning gitawag na to FIFA, no? FIFA. Federation International Football Association. Federation International Football Association. So actually, all the programs are coming from FIFA, going down. Actually, napaisa ka grupo, Asian Football Confederation, and PFF, and SIMOFA as a member association. Ang SIMOFA, kagyan di Miss Oriental Football Association, is one of the grassroots program aning FIFA. Yes, actually, grassroots program is FIFA, no? Ang SIMOFA is one of the agency that brings it to the kids like Noreen. Okay. Actually, the main pillars of FIFA actually are tulo lang, no, is to develop the game, that is to continually develop, improve the game, ang football. And the second is to touch the world. That means creating lots of competitions, grassroots programs para gid matouch ang pinaka pinakaubos, no? And of course, ang pinaka last is katong to football para maka-build of a better future para sa mga bata. According to my research, ang mga sendong victims mo'y usa sa inyong beneficiary sa inyong first nga paghimo ni ini nga program. Why is that so? I don't know, maybe because sa atong suri-suri sa football, no, we felt nga I need to help in the national effort to help these kids. So To reach out to these kids. And the only thing that we know is just bringing the ball to the field, inviting these kids. So, mura bag ilang ipagawas ang mga stress nila gikan sa atong sendong nga panahon para ma-relieve sila. And ang outlet ana mao ang sports. Yes, football has always been, being a team sport, football helps kanang mga kabataan to interact with other kids, especially sa case namo karon sa Pagatpat, Anhawon, and sa Kanituan, where there was, from a sleepy town, barangay sa Pagatpat, suddenly, nahimong daghan kayo, Bibo. So, ang mga... So, daghan na mag-visit ito. So, because of that, one football, they were able, mga bata, they had opportunity to... Asa na naabtan karon, ma'am, sa inyong association? I mean, how far have you gone with this program? Unsa na naabtan mga places, unsa na event nga nangahitabo ni ining maong association? Actually, daghan na good charm. Nasa Hingoog, si Sir Percy sa tinuod lang, dagdala na siya mga bata, UK. And then, karong April 23, 24, kani si Noreen, uban si Sir Percy, madto ni sila Davao. Wow. So, ingon anak naka... Layo na gini mo maabtan, Noreen. Oo, yan na nakalayo. Unsay role sa DepEd ni ining mao nga program, ma'am? Actually, ano na siya ako explain. Ang SIMOFA, nangita sila sa grassroots. Ang grassroots are the kids. Yes. Ang naay direct access sa kids, ang DepEd. Okay. And so this is a perfect partnership between SIMOFA and DepEd. Unsa ka importante ang pag-train sa atong mga kabataang gagmay into sports? Okay. Because we want full development, so dito ta musugod sa small ones. So, not just sa sports, gusto po na to i-inculcate ang values sa ilaha. Discipline, respect. Wow. Okay, dili lang sa ang ilaha lang potentials, no? Dili lang physical. Dili lang physical, mental. So, apil tanan. Dito na to na sugudon sa small ones. Okay. Noreen, yun sa pagtabang sa imong life or sa imong personal development, ay unsay nahatag nga benefit sa football sa imong personal development? Dili na ko maulawon. Sure, palig ang mic. Dili na ko maulawon unya daghang ko'y na-meet na bagong mga amiga na mga private. Nya So na-expand ang imong world. Taga-asa ka, Noreen? sa una taga Butuan City nya. Karon taga Cagayan de Oro na. Asa ka nag-school? Sa Jill Reyes Anabon Elementary School. GL Reyes. Okay. So, pag abot ni mo GL Reyes,
automatically or immediately nahimong nalapad ang imo ang kanang community of friends. So kay giapil man ka sa football. Oh, Nya imong school wala pod ba napabayaan? wala man. Aha, gi-share gyud sa imong coach. Gina-share ba gyud na ma'am sa mga teachers nga kinahanglan gyud balance ang usa ka athlete. Kinahanglan jud nga dili ra ta nga side. Kinahanglan balance ang imong studies o ang imong passion sa sports. Tanan dapat balance. Okay, I hope balance gyud na rin. Sir Percy, Coach Percy, I say. You have an excellent record sa imo ang athletic field. I mean, journey nimo sa imo pagka-athlete. Daghan na kag mga trainings nga napilan. You could have earned many thousands of money, pero nganong diri man ka sa usa ka activity nga you will earn nothing. Actually, it's the satisfaction of being able to help, siguro, ma'am. Kaya makakita lang ko nalang rin mag-agi ko sa anahon. Kasi akong tuyo pagatpat, mangamay na nako kay magdula. So, I have to stop then. So, nagyod sa imong dugo. I don't know kay murag dili gyud ako apart ra siguro sa akong personality nga. I really want to kind of help or something, make these kids happy. So regardless of regardless sa murag kapoy na ka or something. Yeah. Moadto gyud ka sa ila, Ma'am Shella. Kabalo ko sa life sa DepEd Kapoy because I am one of your teachers. Ganong mutay kag extra time, spending your Saturdays and Sundays just to be with the kids and do some football works. Ang passion man gud ana, Charm. So, walay kapoy kung imuhag yung gusto. Correct. Oo, niya. Anyway, nga naman daig mainitan, no? Okay ra man kay wala Ano mga beauty? Oo, walay problema ana. Ang importante man gud, ang physical beauty man gud mo fade. Correct. Pero kung dito ta mo touch, mo train ta sa football, aning mga bataa, kana ang dili gid mag-fade. Correct. It will even multiply and it will last. Agree. Wow, ganahan kay ko ato, ma'am. Noreen, what have you become because of football? Unsay kuan nahimo ba kang honor because of football or nahimo ba kang instantly a friendly one? Unsay nahitabo sa imong life? I learned respect and discipline. Wow, nakalearn na siyang respeto, disiplina. Very good, Noreen. Okay, what will be your message to our viewers right now, especially you, Noreen, sa mga kabataan nga parihan nimo, unsay imong message sa ila? And ma'am, naaba mo'y upcoming event or gusto ba mo na i-plug? Or it might be nga nanginahanglan og help ang inyong association, you can do it here. Let's start with Coach Percy. Ako lang, I would like to take this opportunity to announce lang, no? By May, night guest ang si Mofa, Chippy Caligdong, one of the popular Ascals, is coming to to city. It's coming to Cagayan de Oro. Yes, ma'am, para makikita sa mga guest na to siya kabataan. diri. Ako lang. And ang akong message to the parents, it is always very nice to wake up in the morning happy. Correct. And of course, it would do a good sa pamilya nga you have kids that are healthy. Correct. So one way of doing that, ang pinaka easiest siguro, instead of bringing your kids to the mall or something, Bring them in sa field. Bring them to the field. And Pinakadoon enjoy. ninyo. And hopefully our group, the Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association, will be there. Wow. Thank you kayo, Coach Percy and Ma'am Shella. Okay, kids, kung ganahan mo sipa, di mo mahadlok ka ng bangga-bangga, welcome kaayo mo sa football. Kay sa football, dili lang ang physical nga condition sa bata nga atong i-train. So, ang sports, values, naa dinhi sa football. Welcome mo dinhi sa football. Okay. Asa sila mo ato day, Coach, if ever they wanted to join this football training?
we have this program sa mga schools, no? Although not all, but Kanituan, Anawon, and Pagatpat, may Pinaka-active. Pinaka-active karon. And of course, you can always go to the sports center. Natay mga coaches na naadya karon. Sa Pilay Sports Center. Sa Pilay Sports Center every afternoon. And of course, kanang din sa atubangan sa Country Village. Kanang gitawag na itong sports park. Okay, Noreen, unsa imong message sa mga kabataan nga naminaw karon nga pareha nimo? Kung gusto mo modula og soccer, dula lang mo. Nadula lang sila. Oo, di sa maulaw. Okay, salamat kayo, Noreen. Ma'am, naabo may mga greetings sa mga friends ninyo nga nagtanaw karon. As advance happy birthday na lang kay Dr. Alingi. Oo, hapit na iyang birthday atong Supervisor Charm. Sa panimbaya diya sa ako ang partner. Ka Arwin Aloro og sa among family og sa friends, Mrs. Guy Ramara, Dr. Ong. Good morning. Okay, Coach Percy, imong mga panimbaya. Nako yung favorite term no nga ginagamit. To all my friends in football, continue helping us. I like that. Thank you kaayo, Ma'am Shella, Noreen, and Coach Percy. Malipayon kami ning kabutagon nga nakig-uban yun mo kanamo. Meantime, mga kahigalaan, aduna tay caller on the line to answer our Bible trivia. Hello, good morning. Good morning, Ma'am Char. Good morning, taga sa atong lovely caller. Dili na sa Carmen, silingan sa Hope Channel. Oh, silingan ra. Okay. Yeah. Ma'am, unsay answer sa atong question? Ang answer kay Nazareth. Nazareth. Let us see if the answer is correct. Yes, it can be found in Matthew chapter 2, verse 23. Congratulations, ma'am. Naba kay mga greetings? Oh, daghan. Sige, go. Okay, greet ako mga staff sa Panimbaya. O ang akong brother dear nga si Glenn John. O ang akong mga igagaw sa Upper Carmen Point na address lain. Lida family o guban pa. O abo ba i-greet o happy Sabbath ang Mathematics Male Chorus ang akong mga upline o si upline Monje. Uy, murag upline galing. Okay, thank you kayo. Meantime, mga kaigalaan, atong paminaw na usab ang usa sa mga grupo nga bantugan kay member ni sila sa Psalms and they will be having a concert coming up this May na 2015. Atong ibalik ang atong BSU Masamikos Male Chorus. I'm gonna celebrate the coming of the judgment very well, very well. I'm gonna celebrate the coming of the judgment very well, very well. There's a better day of coming, very well, very well. There's a better day of coming, very well, very well. In that great, I get that morning very well, very well. In that great, I get that morning very well, very well. There's a better day of coming, very well, very well. There's a better day of coming, very well, very well. In that great, I get that morning very well, very well. In that great, I get that morning very well, very well. When you see the lightning flashing, very well, very well. When you hear the thunder crashing, very well, very well. When you see the stars are falling, very well, very well. When you hear the chariots calling, very well, very well. In that great, I get that morning very well, very well. In that great, I get that morning very well, very well. When you see the lightning flashing, when you hear the thunder crashing, when you see the stars are falling, when you hear the chariots calling. Good news, joy is coming. Good news, joy is coming. So glad, joy is coming. I don't want to be left out. There's a long white robe in heaven, I know. Long white robe in heaven, I know. Long white robe in heaven, I know. I said good news, joy is coming. Good news, joy is coming. So glad, joy is coming. I don't want to be left out. In that great, I get that morning very well, very well. In that great, I get that morning very well, very well. In that great, I get that morning very well, very well. In that
that great, I did that morning very well. Very well. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Billy Street, Cagayan de Oro City. Karon ato na usab pangutanon ang atong mga kapaglaom. Sa diha nga nahulog sa pagpakasala si Iba ang una natong mga ginikanan. Natintal siya ni Satanas dito sa tanaman sa Eden og nakakaon siya sa usa sa bunga sa kahoy nga gibawal sa Ginoo nga dili pakaon kay kung mukaon sila mamatay. Og natintal si Iba. Miadto siya kang Adan, og sa pag-adto niya kang Adan, nakakaon pod si Adan. Ang pangutana karon mga kapaglaom, kung ikaw si Adan nganong nikaon pamangka sa mao nga kahoy nga nakabalo ka nga kinisala? Tara, pangutana na ta sa atong mga kapaglaom. Sa diha, ma'am, nga nakasala ang atong unang mga ginikanan nga si Iba gitintal siya ni Satanas. Nasulod si Satanas sa bitin. Niya, gibawal sa Ginoo nga dili siya mukaon atong bunga sa kahoy nga taliwala sa tanaman sa Eden. Unya karon, nikaon siya ug sa nakakaon na siya miadto dayon siya ni Adan ang iyang pares nga si Adan. Unya, nakabalo na si Adan nga nikaon si Iba. Nganong nikaon pamanggid si Adan? Kung ikaw niadtong nga si Adan ka, mukaon ka ba ato o pwede ka mo balibad atong higayon na? Balibad, dili naman. Pero nikaon manggid si Adan, unsay punto ni Adan nganong nikaon siya sa mansanas? Ano makato siya kang Iba? Iba? Wala na tingala kami buwan. Kung ikaw si Adan atong higayon na, mukaon ka o dili? Okay, ikaw ma'am. Sige ma'am. Kung ikaw si Adan, sige. Siguro kung ato nga time ko ako si Adan, mukaon gyapon siguro ko kay syempre wala man ko nakabalo. Pero nakabalo na siya nga sala atong pagkaon atong bunga, niingnan siya ni Iba pero nikaon siya. Kung ikaw si Adan, mukaon juga. Siguro oo. Kay ano man good sa tao man good matempt gyud ta. Sen kabalo na ta nga mali. Kung ikaw si Adan, unsay imong buhaton atong higayuna? Ano man gadato na time ka ng pagbalay gigutom na sa labas. Wala na sila choice nga mukhaon. Nadala po siya kay Eva. Ikaw si Adan ato, unsa man ang imuhang buhaton? Saan man siya, natintal man siya din. Kaon siya kay natintal. So sa ato pa, naapil nagtintal si Adan. Oh, naapil na. Naapil. So, walay tsansa nga mo balibad ka kay kabalo ka nga sala to. Ang kaon pa. Oh, ihang kabubuton kay nganong wala man siya balibad. Ug ako ato dili po kumkaon kay di ko na ipakaon. Oh, di. Sala na to niya kay nganong hingkaon siya. Kung ikaw si Adan, mukaon ka to, dili? Dili ko sure kay di man po perfect ang tao. Isang kabalok ta usahay nga sayo ato yung buhaton. Oh, ikaw ma'am. Sige ma'am, ikaw ma'am. Imuha unsay imong ikasulti. Dili po ko sure kay pareha man sa tanan makay sa sala. Kung ikaw si Adan ato, nganong nikaon man ka ato nga nakabalo man jud ka nga sayop to, natintal na gani si Iba. Unsa man ang imong ikasulti kung ikaw si Adan? Dili daw tan man ang gikaon. Didan man siya dili makakaon adto. Mo to nga nikaon pud siya. Gikaon gid siya sa apol. Mga kapaglaom, ato na usang nakita o nasayran ang atong mga tubag sa atong mga kapaglaom. Sa diha nga ato silang gipangutana, sa diha nga natintal si Iba,
sa pagkaon ni atong bunga sa kahoy sa taliwala sa tanaman sa Eden. Og niadto dayon siya kang Adan, og si Adan mikaon. Atong natubag ang mga agrumento sa atong mga kaigsunan nga kung sila si Adan mukaon ba sila ni o dili. Ang ilang tubag makakaon gyud tungod sa tawhanon nga pagkinabuhi. Apan atong masayran mga kaigsunan nga silang duha natintal o nahulog gid sila sa pagpakasala tungod kay nadala sila sa pasalig ni Satanas nga kung mukaon ka dili ka mamatay. Dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan, makita kana siya diha sa Genesis chapter 3, dugang nga verse ana sa balaan kasulatan, masayra nimo ang istorya bahin ni Adan ug ni Eva sa diha nga nahulog sila sa pagpakasala. Gikan dinhi sa Billy Street, Cagayan de Oro City, Awing Indino, alang sa Bible Beats. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Belshan Chipada, Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Mr. and Mrs. Tito Latuza, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa Seventh-day Adventist Church, Mr. and Mrs. Mark and Susie Docor, Miss Jane Marie Alavanza, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Daniel Siroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Miss Beth Asenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Piñaranda. Panimaya, gikan sa Urban Mix Family! Kinapanumbayan ako kung Auntie Dira, si Auntie Evelyn Blakey, na nakaroon sa Virginia, USA. Auntie, God bless you. And si Auntie po sa Alabama, si Auntie Margie Webster. Sa Luzon lang ako, mga aunties dito, mga cousins po, si Jackie, Purakan. Okay. Thank you. Banimbaya, gikan sa Summer Safety Institute Batch 2015. Team Russell Youth, go, go, go! Panimbaya dyan sa akong mama, si Bingkat, o si Kuane, o kang bibot dyan sa akong ate, sa akong mama. Thank you sa pagpakaon sa ako, I love you! Yeah! Good morning, good morning, good morning once again mga kapaglaom. Aniya kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato karon makauban ang atong pinalangga nga Executive Secretary sa South Philippine Union Conference, Pastor Edwin Golpan. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Morning. Nalipay ko nga mag-greet na po sa inyo sa alang ipapahulay. Wow. Si Pastor Golpan, I'm sure mo yun ka, is one of the most sought after or for or one of the most requested speakers sa ato. Yes. No? Malipay po ta dire kay boss baya nato. Manhi dire sa ato. Malipay kay taganahan kay ta murag dugag kusog nato. Okay. So, go da. Actually, karon excited ta kay ang by the way, ganina ba ang imong gipang istoryahan mo connected karon sa atong ang imong gipang interview sa Bible Bits connected karon sa atong istoryahan. Mga anghel. Yes. Sakto man yung ginunawing ang mga anghel mao ba ni siya kaning atong kita sa kada suroy nato? Kana nga angel lain na siya nga angel. Ang atong isgutan karon dili nang angel nga naglakaw-lakaw diha sa lain nga mga dapit o sa divisorya nga daghan. Kun dili ato ro makauban si pastor kaning angel ato ni isgutan kaning angel nga tinuod ba gini o unsa ka maayo ning angel, maayo nga angel atong isgutan. Unsa ilang trabaho, unsa po nang ilang part ana sa kalibutan and giunsa po nila pag-serve ang atong Ginoo. Yes, Kani nga angel, dili ning angel nga katong imong ipang-interview. Lahi na sila nga angel kay nganong angel to ako pirmi may interview da kay para makabalo po datong mga televiewers kung mga lalaki amo ang gukdon dili mo sugot og interviewon. Mandagan. Mandagan babae ra gud angel ra gud mo mutubag mo nang angel ra gud mo madali-dali na to pangutana. Okay kay maulaw mo lain yung mga lalaki basta kamera. Lain na po kay magsunod kag lalaki no. Lain na po kay basin niya inuntak na lahi na ilang pagtanaw nato. So karon pastor nining kamuntagon nalipay gid migdako nga naa na pug ka kauban namo. Maghisgot ta karon og angel da. Yes. Kining maayo nga angel. Unsa man ang imuhang ikadugang namo karon sa among kahibalo bahin aning maayo nga angel, pastor? Well, kita nga nagtuo sa gipadayag sa balaang kasulatan o sa ato pod kasinatian
nakaamgot nga dili di ay kay kitara ang magkinabuhi. Dunay mga beings nga gi-appoint ang Ginoo, ang Dios nga maglalalang nga mubantay pud nato. Munay gingalan og guardian angel sa mga magbalantay nga manulunda. Naana sa Bible gi-reveal na sa ato. Ang mga tao pod nga nakaamgo sa ilang kinabuhi, naagdi ay po'y panahon nga maka-feel ka nga you are not alone by yourself. There is someone in charge in your life. Pastor, how do we describe an angel? Ang angels sa description sa Bible, mga messengers lang gini sila sa Ginoo. Sa ato pa, anything God wants done, He asked the angels to do it. And they are supernatural beings, created beings sila, sumala sa Bible, pero mas labaw sila nato. Created beings ta, pero may limitation ta kay natural beings. Okay, sila supernatural. Anyway, gamhanan sila, no? Tinuod ba ni Pastor nga ang mga anghel, muna sila mo giya kanimo nga, mo ni mahitabo sa imo, mohatag sila ways nga makamit ka sa imong destined person. Bitaw, muna sila mutulod sa imo kung in kaso na kay mga aksidente ko talagman, ipalikay kanila. Mo ba na siya, tinuod? Sa ngalan nga sila messenger sa Ginoo nga nahibalo sa tanan, walay natago sa iyang mata. Unya kita may mga limitasyon ta. Dunay panahon nga ang guidance sa Ginoo iyang ihatag pinaagi sa manulunda. Yes. Kay wa man ta kakita kung siya naasunahan. Or na ay mga panahon nga ang atong padulungan katalagman, ang mga manulunda mo'y gamiton sa Dios aron manalipod sab sila nato. Okay. So nana sila yung mga pako, Pastor. Oo, pako kay sa description kanang mga pako, mga portrayer na sa mga artist. Sa ngalan nga ang ila bitang buhat maka travel man sila in a very short time from one place to another. But we really don't know kay ang mga tao pod nga gitagaan sa Dios ug kay gayonan nga makakita sa mga manulunda sa ilang pananawon or sa ilang kasinatian. Nakaamgo sila nga daay pako. Pero one thing for me, kanang pako simbolo lang na nga they can travel in a very fast way. Nasa life flight. One curious question, Pastor. Naabay gender ang mga anghel? Sa Bible, sexless gyud sila. They are neither male nor female. Muna nga giingon nga sa langit kung makaadto na ta, dili na ta maghuna-huna kalabot sa relasyon sa asawag sa bana. Kay mamahimo naman tang samas mga manulunda. Is it also true, Pastor, nga some angels walk among us? Maunay gisulti sa Bible. Pananglitan ka ng Psalm 91 verse 11. And ang giingon, and He will give His angel charge over thee. Nagpasabot na nga ang Ginoo sa iyang concern kada usa nato, dili niya pasagdan ang atong limitasyon nga tawhanon. Tagaan ta niya heavenly reinforcement or heavenly messenger as our guardian. Mo nang gingalag guardian angel nga na well known kaayo sa huna-huna sila God sent jud ka. So, sa ato pa, Pastor, ang angel bisag asa makauban nato kay naman goy panultihon uban nga musimba ko kay para makauban ako ang angel na ara sa simbahan ng angel. Sa ato pa anytime ang angel mauban nimo sa pagtulog higdaan mulakaw bisag asa ka makauban pirmi ning angel. I personally believe that. Kay naamay usa ka poet na hinumdum ko sa atong literature nga nag-ingon for angels for fools rush in where angels fear to tread. Doon na ingon nga lugar nga mahadlok ng manulunda mo so diha kay ang imong company diha ang mga dili na maayo nga mga tao. But personally, daghan kaayog mga tao nga ang ilang experience nagpamatuod nga bisan sa mga lugar nga wala na ibalaan nga mga taong gapuyo na ay manulunda nga mo protect sa mga tao. Sa ato pa, Pastor, doon na ba'y mga manulunda nga kung example mo sulod ka na nga dili na maayo nga lugar na abay manulunda nga mubadlong nimo kay naay panultihon da nga uy bisag pa ko da angel to ba di din pwede diri ana ba gina ato ba nang mapamatud-an nga dunay angel nga mubadlong nimo kung mosulod ka na. Aside sa mga stories nga na-record sa Bible, daghan gyud sad og mga tawo nga naghatag og testimonies nga dunay intervention sa supernatural intervention sa ilang kinabuhi. Muna nga nadawat nato na siya nga mga testimonyo kay naa may mga tawo nga naa gyud ana nga kasinatian nga may heavenly intervention gyud sa mga panahon nga wala sila nagdahom. Yes, okay. O kanang madisgrasya. Dunay madisgrasya, miingon nga pastilan, natingala ko nga grabe gyud ka.
patay na gyud unta ako, Oh, pero wala murag gitong na angel nga nagdala. Na-mention ni Pastor nga natay guardian angel lagi nga direkta sila mutuman sa gisugo sa Ginoo. Pastor, unsa magi ang trabaho sa mga anghel? Tinuod ba nga naana sila dira sa ato gabantay, kasula sila, nakabuhat kag sala. Uy, maayo, mag-check sila. Tinuod ba, Pastor? Ang akong ikaportray ana nga murag dali kaayo ma-identify sa mga taong naminaw. Kana bitang kaagi ni Santa Claus. Santa Claus is more of a legend. Apan representation na siya sa angel. Nga sinugo sa Dios muna nga naay garay sa awit nga He sees you when you're sleeping, He knows when you're awake, He knows if you've been bad or good, so be good. Murag ang buti pasabot ana nga the angel is really watching you. Yes. You deserve a reward, the angel will give you. Muna si Santa Claus mohatag og maayong gasa kana gimatuto lang ang kabataan, but in reality Santa Claus is more of a personification of an angel who is looking at us even if we are unaware. Last na gid, Pastor, naabagoy tsansa nga mobiya ang anghel sa ato. Last lang yan. I believe ang company sa angels, as far as the revelation of God is concerned, is depending on our attitude. If we drive them away, they will go away. Meaning they are not going to force themselves in, just like God. Okay. God is powerful, but He does not force people. If we drive Him away, He will leave us alone and reap the consequence of having nobody to protect us. Wow, pagkanindot. Pastor, last na lang yun. Sa diha nga sa Bible, naghisigot nga inigbalik sa anak sa Dios sa kalibutan, duna siya mga kauban. Kini nga iyang mga kauban, tanan ba gini nga angel nga mukuyog pagbalik niya sa kalibutan? Ang revelation na sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, nga inigbalik sa Ginoo, the angels will come with him. Naapod na sa Revelation. So, igo lang kita mudawat sa napadayag sa Biblia. I believe God is not limited na siya inexhaustible resources, including the heavenly messengers nga mao ang angels. Wow. You know what, Pastor? Pag-abot ni mga anghel, daghan kaming mga pangutana. Interesting kay nga topic, no? But we're running out of time. Anyway, dapat sunod. But this time, sa sunod si Mana, dili pud mga maayong anghel. Atong sigutan, mga daotang anghel na pagkatong nalaglag. Karon maayong anghel. So, Pastor, dagang salamat, no? Later lang ka na mo ipag-greet sa imong family sa Dear Panimbaya. For the meantime, mga kapaglaom, atong iandam atong mga kagalingon for today or this time, alas 7 na duol, atong hangyoon si Pastor Gulfan nga wampo ka nato alang sa atong 777 prayer. Amahan namo nga balaan og Dios namong gamhanan. Niining takna alas 7. Kami nakigduyog sa among mga kaigsuonan sa tibuok naong sayuta niining 777 International Prayer Initiative. Nahibalo kami nga ang imong mga manulunda nga among gisgutan niining milabayng pipila ka gutlo karon nagapatalinghoג sa among mga pangaliya. Kaya nahibalo kami nga ikaw nga among Dios mas dako og interes sa pagtabang sa matag usa kanamo kaysa among handom nga unta kami imong matabangan. Salamat sa maayong adlaw ipapahulay. Salamat sa lain na sab nga bagong kinabuhi imong gihatag kanamo. Karon among ginatugyan og balik ang among kaugalingon kanimo. Palihog ubani kami og lipaya kami niining adlaw ipapahulay. Sa pinasahi akong gidala diha kanimo ang imong mga anak nga nanginahanglan sa imong langitnon nga pag-amuma og pagtagad. Ilabi na gyud ang among kaugalingong amahan. Nahibaw ka sa nahitabo kaniyas kagabi apan among gisangpit ikaw nga interbinahan nimo ang iyang kahimtang. Mabalik ang iyang normal nga pagpaminaw sa iyang panlawas tungod kay imo siyang hikapon ug ang mga manulunda magabantay kaniya. Giampo namo ang uban nga masakiton sab, asa man sila, unsa man ang ilang sirkumstansya. Dungga ang pangaliya sa mga tao nga nahigugma kanila nga nagaampo sab alang kanila. Gidala namo diha kanimo karon ang imong mga anak, ilabi na ang mga mensahero, ang imong mga pastor ug mga magsusulti nga motipik-tipik sa tinapay sa kinabuhi sa mga serbisyo sa pagsimba. Nga ang mga wali unta niining adlaw ipapahulay magadala sa katawhan nga magpatalinghog labing suod kanimo ug may lulan alang sa ilang isig katawo. Gidala namo diha kanimo
ang mga biktima sa lain-lain nga mga panghitabo. Sunog, katalagman nga kinaiyanhon, ayaw sila pasagdi. Pasabta sila nga bisan sa panahon sa kalisod. Ikaw nga among Dios, andam sa pagpatalinghog kanila sa pagtagad sa ilang masuliran. Salamat sa imong pagpanalangin sa tanang katawhan sa tibuok naong sayuta. Ilabi na ang among panginahanglag kalinaw ug paglaom di kanimo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you'd see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today. It's because we are all sinners, just saved by grace. I'm just a sinner, saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom. With His breath of life I take, love and forgiven. Back with the I'm just a sinner, saved by grace. How could I boast of anything I've ever seen I've done? How could I dare to claim as mine the victories God had won? Where would I be had God not brought me safely to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner, saved by grace. I'm just a sinner, saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place.
to read your Bibles. And 3, 2, 1. The love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Luke chapter 1, verse 37. For with God nothing is impossible. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Romans 12, verse 21. Don't let evil defeat you. Instead, defeat evil with good. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs 1:7. We love Kids Station. Dear Panimbaya, nag-work ko as tendera here sa convenience store sa Carmen. Lisod kayo among kahimtang sa kinugitan, busa bahala wala ko nahuman og eskwela na narbaho nako. Gusto nako matabangan ang akong parents sa kalisod. Ang paaging akong nahuna-hunaan, magminyo ko og Amerikano og dato jud. Pero kasagaran ng uyab nako kay driver sa sikad. Nag-chat-chat pod ko, wala kaayo pod makig-chat nga maayo. Unsa man akong buhaton para makakita ko og dato. From, dili na lang ako ibutang ang number. Okay, mga kay galaan na nalipay mi kay nakadawat may ginani ka challenging sitwasyon. Pero nalipay po yun mi karon kay kauban nato atong pinalanggang pastor. Yes. And I know daghan kay siya wisdom nga gidala karon kabuntagon tungod ini nga problema. Okay, murag lisod-lisod ni ron siya, Charm. Lisod kayo. Kay kaning pagpangita og dato. Kay kita ang atog yung handom nga kung musunod ta sa Ginoo ang madato tani dito ra sa langit. Correct. Pero Sige. kaning pagpangitag dato. Ikaw na lang una Goodwin. Kaning naay panultihon sa mga kanang tambay nga bahalag maestra o nurse basta gwapa. Mao na nga ang uban kuno nga mga driver ang kanang uban kuno nga mga maestra Charm para sa imo makaminyo og habal-habal driver. Oo. Pero dili na to na bahalag habal-habal driver basta buutan. Correct. Unya duol sa Ginoo. Unya pila pud ba yang ilaang Yes. kuan, ilang income Dagko in a na day? income. Dagko kayo. Basta unahay pasahero. So anita siya, anita ni niya nga nangita ka og dato kana putig yung lisura ng mangita tag dato niya. Mato pa niya nga si ka driver gyud mo nang uyab niya. Oo. Da si ka driver. Ang himon siguro nimo kaning isang sikreto magampo ka unya magpaabot ka kanusa nga time nga ihatag na nimo. Pero kung wala man gyud mo abot nimo, kung naay tao nga mabot nimo dili manggaling na dato, naay plano ang Ginoo nga para na sa imo nga kung dili manggali na diha-diha madato ka basin da isa ulahing mga adlaw madato ka. Ayaw lang dali-dali kay kung dalion nimo madato ka delikado man na. So, iampo nimo sa Ginoo unya moabot na sa imo. Okay. Thank you kaayo. Dito ta sa dili kang EJ sa ta kay ganiha rin si EJ kapanukad. Di wala. Sige, G. Para sa ako, no, usahay na ay insakto nga purpose but sayop ang pamaagi. Siguro, insakto kaayo ang purpose nga imong tabangan ng imuhang parents. But in the sense nga ang pamaagi nga mangita jud ka og dato, naaman tay ginatawag nga destiny. Nga kung kana gid ang imuha, mao gid na siya. So, para sa ako, ang imong kuan diri is unsaon nimo nga makakita ka og dato. Siguro mag-ampo kita nga makakita ka, but magminyo mo nga dili pa mo dato o magdungan mo sa pagkadato. Siguro mao na siya. Mayo po na, Jane. Dungan yun sa pagkadato. Dungan sa pagkadato. Sa mga weddings bitaw, ginakuha yun na nga, ang maayo yun nga business is marriage. Kay murag, income 1 of income 2. equals income C. Uy, nagagamit kong formula sa math. Pero naman po bagong namin yung bankrupt diretso. Kay puro gastador. Pero actually, ang kwan yun, no, is ang purpose sa marriage. I think it's not to become rich. Yes. It is to build a strong foundation sa usa ka pamilya nga diha ninyo bansayon ang inyong mga kabataan. But before that, Daryl ta kan Daryl. Daryl. Goda. Hapit na ba ni magminyo? Actually, ako sa siyang
ako sa kang idaigon sa imong pagkamatinud-anon. Pero sa kaning atong pagkamatinud-anon, ubanan po nato ni siya og pagkadesente o delikadesa. I'm sorry, I have to say that. Now, gusto nimo tabangan imong parents, pero sa imong sitwasyon karon naglisod ka, I think tabangan sa nimo imong kaugalingon. You don't have to necessarily nga kinahanglan jud ka makigminyo mangita kag daot din sigida. First, tabangan imong kaugalingon, acquire some skills, and then apply for a job. Na kung feeling nimo dili ka mo dato sa Pilipinas, apply for a job abroad. Basig dito pwede ka mag-caretaker or domestic helper. And since dako man siguro ang imong makita ito, makatigom ka, makatabang ka sa imong pamilya. And then kani magong makigminyo kag dato, maminyo kag dato, gusto ka maminyog dato, murag selfish ra kayo, lain ba? Murag imong giminyuan sa lalaki ang iya lang kwarta, and since I'm lalaki, masakitan ko ana. You should marry for love, not for his wealth or money. And then please help yourself, and then you can help your parents. Okay, to give us the kanag yung essential yung kaayong sulbad ni mga suliran atong ipatayog na si Pastor Elder Gulfan. Actually, ang inyong gipang-share, pulos gyud to mga sound advice. Kay, ang tinuod nga pagkasulti, typical ni siya nga kahimtang kining atong viewer karon nga nagpadala sa ato sa Dear Panimbaya. Yes. Murag nagrepresent lang ni siya sa bigger bulk of our young ladies. Yes, Kay ang iyang kahimtang mao man gining representasyon sa labing daghan. Naningkamot sila nga ang ilang personalidad mahimo pud untang asset nga makatabang sila sa kahimtang sa ilang panimalay. So walay problema nang mahimo kang ambisyoso nga unta og maminyo man ka, maminyo ka og imong kaminyoon makatabang pud sa kahimtang sa imong kabos nga ginikanan o ka sa pamilya. Pero ang usa ka butang lang ako ikasulti ninyo, we have to learn lessons from the experience of others. Niya akong i-reveal sa inyo nga this may be alarming but this is very true. May survey nga gihimo sa atong kababayenan nga nang hantok bitaw kanang kining kanang pulo nga hantok na ibaw na mo kung sa meaning ana nangitag paagi ang pinakasayon karon ang exposure, ang sealing of themselves. O ang pinakasayon nga pagbaligya sa ilang kaugalingon gawas sa ilang hitsura, kining gingalan nila trying to the lack of the internet nga makig-chat sila, mangita sila og mga tao. Ako kang sultihan, ang uncertainty, ang pagkawalay kasiguruhan kung himuon nimo na, padayonon nimo na, dako kaayo. Kaysa survey, sa 100% kibali nga basihanan, less than 30% ang kababayan-an nga milanding og maayong kaminyoon pinaagi sa pag-venture ni anang connection sa internet. Makigkontak kag mga tao nga nimo kaila. More than 70% ang unfortunate situations. Ang ubang mga tao gatan-aw, ang ilang makita kanarang attraction nga naay babae, nagbitbit og anak, katapad tigulang, nga Amerikanong puti, at least bahala nagtigulang basta dollars matud pa nila. But they belong to the less than 30%. They belong to the a little over 20% nga nahimuta nga maayo ang ilang kapalaran. Labing daghan ni ining nagventure sa ingon ana nga paningkamot, naa sila unfortunate nga kahimtang kulatado, treated as a slave. Now this is a survey nga international. Naay ubang nasod nga taas ang iyang rate, mubo ang iyahang rate of unfortunate, napoy uban nga nasod nga taas. I'm not going to name countries but I have read that kind of survey nga nag-ingon nga naagi mga nasod nga bantayanan nato kay ang dominance sa kalalakin-an nay uban nila nga sadomasochist bitaw kanang naa sa ila ang kalipay sa pagsakit sa ilang kaparis. Ug matunong kag ingon ana unfortunate kay ka. So ang akong tambag nimo caller nato dinhi sa Panimbaya, ayaw i-venture sa sugal ang imong kinabuhi. Pagpabilin nga ligdong, imintinar ang imong natural nga kagwapa ug ang imong reserve nga gingalan natog babaeng Pilipina. Kay kung isaya-saya nimo ang imong kaugalingon, chances are magukuran ka og daghan nga ang interes ang imo ragyong lawas. Mulanding ka nga unfortunate tungod kay mabiktima kas mga tao nga buot mo tuka bitaw sa mga tukunon. So ayaw ipasaya-saya ang imong kaugalingon sa ingon ana nga paagi. Preserbaha ang dignidad sa imong pagkababae, mintinaha ang imong natural nga maayong pagginawi o kinaiya, maunay pinakamaayong nga market labaw sa tanan. Kung gusto man kang mahalin ka og maayong nga presyo, hinumdumi ang pinakanindot nga
salesperson, human salesperson, is ang Ginoo mismo nga naghimo nato. Ayaw suluha ang imong problema. Yes. Pag mainampuon, dalha sama sa council ni Awing kaganina, iampo ng butanga, ayaw na isuod sa imong butang sa imong kamot. Kay kung mulanding man ka og kahimtang, i-attribute nimo ang nahitabo sa imo sa Ginoo nga maoy nagbuot sa ikaayo nimo. Wow, pagkalindot. Gabi. Nanggahi mi diring Daryl. Nanggahi mi Daryl diri. Punto kayo. Salamat kayo, Elder. Sol Huwag na kayo. mga greetings karon kabuntagon. Well, akong kalipay kaay karon nga niining simanahan naabot ang among igsuon nga gikan sa Battle Creek, Michigan, ning duaw sa among parents nga naa sa among panimalay. So kaninyo pa, happy Sabbath. Langga among sister og ang iyang kamanghurang anak si Kevin, a 2-year-old boy. Og naabsab sa balay karon si Apple, who sang with you here about 2 Sabbaths ago. Happy Sabbath sa tanan nga kaigsuonan. Hinaot nga ang adlaw igpapahulay karon mahimong panalangin alang ninyo. Okay, thank you kaayo, Elder. I hope nga sa sunod na pod nga mga Sabado, makauban gihapon ka namo. Always. Ganahan so kayo. Si Pastor Gulpan. Marag inspired kayo ang morning ba? Nalipay sad kay ko sa mga somethings new sa panimbaya in all sense of the word. Thank you very much for your innovative ideas. Thank you. And talking about new mga kapaglaom o Yes. mga kapanimbaya. Aduna tay bago nga segment diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. We would like to bring you sa atong mga kinaiyahan. Mga kaigalaan, ani si AJ Santinas Galvez alang sa tipik sa kinaiyahan. Kinabunan sa baga ang ginatawag og exoskeleton inubanan sa usa ka pares nga sipit nga adunay unom ka mga tiil ang usa sa nindot nga binuhat nga nagakulakaw daplin sa mga katubigan. Kini na ila nga crab sa Ingles, talangka sa Tagalog ug alimango sa Bisaya. Istorya na itong crab, makita na ito, naagit siya sa mud, busa man gitawag og mud, nasa sa pagatpatan. So mo na iyang behavior nagi na siya makita. Although moadto gyapon siya ocean, kay dito ni siya mag-spawn. Pag tagaan nimo siya pagkaon, kung kumpleto siya sama niini, kani gid siya iyang gamiton. Pick up then iya din ikaon kay kani man na diri ang baba. Kani ang baba mga unom ni ka compartment nga murag chopping board. Oh, nay murag unom ka kundi nga chopping board. Kung tanaw nimo siya kung nasa nature, nagsige siya punit-punit og dik ang makita lapok ra. Patay siguro nga dahon kay nasa pispan na may mga kundi may mga wati nga gagmay nga gapantubo dito. Mo na ilang i-scout, mo ilang ikaon. Ang iyang reproduction na ni, imo na siyang lantaw ni hard man ni siya. Mag-change ni siya into hard man ni siya, mo into soft shell. Humok gina siya humok nga meat gid siya kuno na siya so. Sa early stage nila, kung nag-courting na siya, iyan ang babahon. Kaning iyang walking legs, iyan ang i-carry ng babae. Hangtod nga, ang kaning babae, makakuha ni siya, mag-molt. Diha na ang time nga, ang iyang 6 organ, makapenetrate. Mag-open ni siya din nasa 6 organ din makapenetrate. O kanipong iyang cleopods din mag-open. So, makapenetrate, makabilin siya sa iyang sperm, magamit niya for 3 times. Oh, siya manganak. Egg ang mugawas. Ang egg ha, ang una nga egg, yung kag egg na dire. Mag-develop ang egg, dili pa dire, ulahi pa dire. Mabuti siya mga 3 to 5 million. Ang iyang egg, ang iyang larvae, powerful kay ni siya. Ang iyang nature, baho kayong tubig. Ito nga man babaw. Pwede man siya mo stay og pila ka days. Kaya si hasang kanina sa leon, yung hasang i-store niya dito ang oxygenated niya tubig. Kung survive pa na siya pila ka days, basta di lang tumubas. Then hari kini sila tungod na ilang pincer. Hard kanilang pincer. Kani nga pincer. Dili ni siya paak ha. Yung tag-term nga paak, kung paak nipon. So nangusi ra siya.
Oo, nangipit ra. Nga nakasakit kay kana mang tulo kana bitaw nga end to end mo nay mo lapos ba mag-overlap. So mo na siya ka so, tibuok Pilipinas kay nasurvey naman na nato. Tibuok Pilipinas ang pinakadaghan og crabis Panggilbay. Usamis. Tungod kay swamp area di ba? Suruyo ni mo din na dahang pispan. Kung naa pispan na po ni siya pero actually kung swamp area gid mas parang din Bislig. Surigao City o Surigao Sur, Bislig, Tandag, ana. Then mato na bonita sa Samar, mato ta sa Ruhas, Lingayen. So na. Ang iyang role is scavenger man na siya. So kung say naa sa naglutaw de sa dagat o naa na de sa swamp, kung say naabot din na, kung say naa din na mga dead o mga kuan, mga lata-lata, kung musito lang, iyan na tanan. Og naay mga patay nga diyo say patay nga hayop ilabay ra man nato. O kaning mga patay nga basta unsa na din nga basura na bitaw, gitawag og basura gawa sa silupin. Iya pa nag-utilize. Dako kay ni siya role kani iyang kon. Kanang kumbaga gapang limpyo ni siya. Gapang limpyo. Atong hibaluan nga kini dako og kahimuan sa atong mga katubigan sa pamaagi sa pagkaon sa mga hugaw ug dili kini angay nga mawala. Kini si AJ Santinez Galvez nagaingon usa lamang kini kamugna sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDH Church. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDH Church. Alright, daghan king salamat sa atong mga sponsors sa tipik sa kinaiyahan nga bag-o nato nga segment. Og ato ang pasalamatan si Sir Dan nga Gonzales para sa iyahang time and effort nga gidedicate para sa ato nga show. Og mga kapaglaom, sunod Sabado atong atangan ang sunod na pod nga topic ang corals. Wow. Ganahan kag happy kayo, sa dagat. Tipik sa kinaiyahan. Yes. Ikaw na imong tipik sa panimbaya. Tipik, dili, pitik. Dili, pitik. Dili, pitik. Sorry, ako. Tipik. Well, AJ, congratulations. Well done. Wow. That was nice. Excellent. Salamat. I'm sure nga proud kayo yung parents sa iya. Proud ka nita siya yung parents pa. Charm, sunod ani, maglangoy-langoy na dito sa dagat. Pwede. Corals eh. Well, we have a visitor here and he is the president sa atong SAMS. Sir, good morning. Good morning and happy Sabbath sa tanan. Unsa ganito yung meaning sa SAMS? Philippine Society of Adventist Lay Musicians and Singers. Asa ni siya nga grupo? Tibuok Northern Mindanao? Ang atong presidency dinhi sa NCMC chapter, pero ang karong upcoming na to nga music festival, organize kana siya sa Mindanao wide. No, so gipanguluhan sa itong maabtikon nga igsoon si Brother Edwin Panisan, uban ng Younger Voices, and then sponsored by Mologan State Church. No, karong May 8 ug 9 diya sa Pilay Sports Center. 2 days. Usa oras, sir? Magsugod gina siya Bispar meeting sa gabi sa Friday. So sa Saturday, holiday gina ang atong music festival. Gilangkuban sa itong mga banggitan nga mga singers throughout Mindanao, dili lang kay sa Northern Mindanao, no? So welcome ang tanan nga gusto mo ato. Of course. No? Walay gate pass. Wala, welcome tanan. Free na siya. None is there or is the welcome tanan kay kana mensahe man. Okay, so welcome tanan ato ng tambungan, ato ng suportaran, no? Okay, kay kana siya mensahe buluhaton. Kay ang mga singers ani sir gikan sa Iligan, Cagayan, Bukidnon, Camiguin, ana ba siya?
Oo, Tibuok tibuok Mindanao, Mindanao. Kaya Mindanao nag-organize wide, ani Mindanao-wide. So, Davao, Jensen. na yung mga singers na to diri nga mga binggitan. Kauban na itong nagkanta ganina nga Masmil Amicos, no? Nga diri sa Northern Mindanao. Oo. How many singing groups are we expecting to see? Witness them? Dili pa nato ma-finalize karon kay daghan gusto mag-appeal. Pero so far, pila na karon Pero naka-register? Dili pa na ako makuha ang exact numbers, pero Daghan exciting ang numbers. Pero pagkantahon mi ninyo, sir, willing kayo mo kanta. Ato nang ipalista. Willing kayo mo kanta na nga time. Siya ra solo. Na ko okay. Pero kanang sa Sabado nga time, nabanay mag-worship ba o kanta na gina siya tanan? Anay mga programs, no, actually kay Sabbath man na siya, pero ang pinaka main good nga music festival. No. So hopefully na ang mga sikat nga mga singers from Davao. Okay, no. So tambungan na to na, maigsoon. Atong mga kaigsoon basig balaka sila nagid siguro gihapon tay mga services like our worship, no. Dili ta music services siguro. Of course, Kaya basi it's magugusay Sabbath ma-miss nila ba? And Okay, thank you kayo, sir, sa imong Thank you, time. Sam. And I hope nga magkita-kita tang tanan dito sa Pilay Sports Center alang sa usa ka pinasahi nga activity uban sa mga musika nga makapagdayeg sa atong Ginoo ug ingon man makahatag og kaligunan sa atong magtuo diha sa Ginoo. Mga kagalaan, aniya ang atong ikaduha nga Bible Trivia. Okay? What was the Apostle Paul's occupation? Unsay trabaho ni Pablo? Kung si Joseph Carpintero, si Pablo unsa man. Kung si Daryl, teacher. Kung si Lucas, physician, si AJ unsa man. Change topic. Well, kung Nanay naano caller? mo diha on the line, Alright, pwede nanay na caller gid mo daw. tabag Dali, sa atong sa atong question aron makakuha mo sa atong panimbaya t-shirt. Actually, nana the caller, ila pa tayo i-connect karon kaya ang atong laya na rin yan, hima, nagatod si greetings. So, yan, napuwas. Okay, well, taon-taon. Akong Abot na siya. pagpasalamat kang Ma'am Layla Gabales, ang mama ni Hana Gabales, kanadi sa Gusa, o uban ni Ma'am Barrera, Ma'am Marifil Barrera, nga nagtabang, nag-facilitate sa amo, especially sa akong mama sa pag-ato na mo sa hospital. Thank you kayo, ma'am. And thank you good sa pag-respond immediately. Isa lang ko ka-text. Di siya din mo nag-respond. Thank you good kaayo. And thank you po sa kang Dr. Darwin Lahot for helping us sa paghatag ng mga guidelines and how to live life a bit longer than we expected. And thank you po sa tanang mga nag-pray for my mother. And we are very grateful nga naa mo nakig-uban ka namo in times of our needs. Well, of course, para katong mga kaigalaan nga nasubo sila kay wala si Lovely din eh. Ako lang explain sa inyo, si Lovely tuwa sa Dipulog kauban sa yung grupo Sweet Heavens Echo kay nasa lay minister dito. Do we have a caller direct? Wala pa'y caller. Wala pa. So, greetings at that. greetings. So, ako i-greet si Lovely. Lovely, if you're watching right now, God bless your ministry and God bless your group. Pag ako pong i-greet si Yup nga nakag-uban karon sa Sweet Heavens Echo kay basig dili maingon ni Daryl. Apil naman to sa Sweet Heavens Echo. Alright, maninibaya pod ko sa Balaga family o sa tanan nga mga taga Makabalan o sa mag-join karon sa Golden Friendship Association dito na sa Makabalan. Okay. AJ. Nanay caller, si AJ na yung patubag. Nanay caller. AJ, we have a caller. Good morning. Kusgan gamay. Good morning. Kinsa ato ang caller kan nga kabuntagon. Hello, good morning, Lalaki. sir. Di It's a kay sir. madungog. Hello? Okay. Nana? Napa si Jupiter. O panikak man. Well, anyway, yung proceed sa itong mga greetings, dili pa kayo maklaro. Mali pa yung panibaya kaniyong tanan diha sa studio. Happy Sabbath to all, especially to Winnie, Yuli, Bibing, LL, Ting Ting, Fred, and Ning. And to all the brethren of Quite Our Church, mali pa yung pagsimba kanatong tanan from Deb Ni. Yes, happy Sabbath. Akong ipasalamatan ang pinakakusog nga boss, Boss Rex Gonzaga o kang Ma'am Jessica. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa mga labi na sa amuang ipangsuot karon sa mga pag-sponsor nimo sa mua. Og ako ipanimbaya diha sa Opol. Good morning and happy Sabbath. I-greet nako ang tanan nga naglantaw sa panimbaya sa Kabuntagon. Sa Opol Amoros, Mulugan, El Salvador, from Opina family. Opol especially kang
Ulpil upinang summa cum laude. Oy. Ay, congratulations. Congrats kayo. Diha gikan kini sa Opina family. Okay. Ako pong mga pagpanimbaya diha sa kang Ma'am Chirel Echemenada, Ma'am Liling Pacamo, Ma'am Marjorie Obsuma, Ma'am Ludi Bagabaldo, Ma'am Marilo Gaila, ug Ma'am Luz Ayala, thank you kayo. Og ang atong caller ready na. Hello, good morning. Good morning. Okay na. Doon na sa Earth. Ilang spaceship na sa Earth. Okay. Pwede na kamutubag sa atong Bible trivia question. What was the Apostle Paul's occupation? Tent maker. Tent maker. Dada si kung tubag niya insakto ba? Yes. Tent maker. Manghimuay og tulda. Congratulations. Taga-asa ka, ma'am? Kasi gusto i-greet, ma'am. Naka-greet. Greetings. Nag-greet na po ang mga sa Fort Worth District of Quezon para po isabat. Okay, happy Sabbath po, Thank you so much. Alright, sa pagpadayon, akong panibayaon o i-greet happy birthday in advance. Una, ang akong mama mo celebrate sa birthday ugma 19th of April. Uy! Dili mo invited, wala ka po dito. Madabaw ko sorry ha. Uy, ragani mini, uy. Ugoy, lahi na Pero of yung muna course, ang among pinalanggang Gabi, ang among Yes, audio engineer. ang Happy among birthday, advance happy birthday, Gabi. Direct, dili ka maklaron sa to direct. Kang Clarence. Happy birthday, Gabi. Kang Clarence. April 24. Wow, birthday. April si Clarence. Wow. Og si Gabi ugma. So gihanggang tanan. Matuloy ko po. Yes, dagang nag-birthday pero wag mo mangguyod na to, ha? Well, Okay, next Bible trivia question. Finish this verse. If God be for us. Okay. Sige, complete na siya ang verse sa Bible. Murag, complete the sentence. Okay, mag-closing spiel na ako. Dili pa. Ako color. Okay, mga pagpanimbaya din ha sa tagad sa Morgnaman to gikon si Jan. Alright, panimbaya sa tanan membro sa Tipulohon Church, Pagapong family, Doroy family, Sabornido family, Isik family, Lumahang family, Ross family, Makababat family, og ingon man sa ilang misis Makamaw diya sa Tipulohon, Panakot family, Happy Sabbath sa tanan na Nimbaya Brother Salgas. O panimbaya sa Kabuntagon, pakigreet og Happy Sabbath sa tanan taga Zone 10 Church. O panimbaya sa akong mama ug papa ug sa akong maigsoon diha nga nananaw karon. Hello mga taga-Bugo. Well, we have a caller now. Good morning. Good morning. Good morning. Happy lovely. Sabbath. Are you ready to answer or to complete the verse now? Okay, who can be, if God is for us, who can be against us? Wow. Let's see kung correct bang answer. Okay. It can be found in Romans 8, verse 31. Congratulations, ma'am. Na ba kayo mga greetings? Laya will talk to you about how to greet. Akong greet akong husband, si Rowley, and ang tanan nga taga JOL or Jesus Our Life Church sa Taguluan. Good morning sa inyo, Saran. Thank you. Good morning po. Wala tayo igong oras. Mga kabaglawom, dada ang kadasig o pagkamaghop sa tibok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang grasya kanimo ug sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon. Tungod kay si Jesus ang atong saligan, dalangpanan ug kauban sa kanunayng panahon. Magkita-kita ta puhon diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Belated happy birthday ni Sir Pirin, Junel Pirin. Belated happy birthday. Og sa Central Church Cagayan de Oro, mga boys diha, happy Sabbath. Panimbaya sa akong pinakagwapa, my dear Jenna May Dohonan de Quillo, kauban si Ambana, congratulations. Finally, you're soon to be a mommy with an answer prayer for a long time, baby. Panimbaya sa Panal family, especially to Ma'am Eunice Panal and Danny Panal. Mga pagpanimbaya ni Jan Pitugo sa iyang best friend. Yes. Okay.